Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Okay naman. Mga beauty pa rin. Sa lingkong ito ay sa ikatlong linggo ng Advento ay linggo din ito ng kadalakan. Ngunit, nagtanong kayo, paano ba maging masaya? Kayong lahat ay umapangarap sa napakaraming tularin sa buhay na ito. Paparating yung isang napakalaki napakagandang okasyon, pagdiriwang ng Pasko. Kaya bahagi ng paghahanda natin sa panahon ng Advento ay ihanda yung aking sarili para maging masaya. Para magpasaya. Kaya nga sa pagpapahayag ng ating Panginoon ay ibinahagi ni San Juan at kanyang ipinangaral na sa mga bagay na tayo'y nanambahan, nanampalataya at namuhay bilang mga binyagan sa pangalan ng Diyos, tayo ay mabuhay na may kadalakan. Kaya, sa malalim na pangaral ni Juan Bautista, sinabi niya sa kanyang mga pangaral na dapat magkaroon ng pagbibigayan sapagkat sa ganitong gawain ay maipamamalas natin ang pagmamahal sa ating kapwa at hindi lang pagmamahal kundi malasakit. At ngayon din sinabi nila sa Juan na huwag tayong mandaya sapagkat ano lang yung nararapat ay yun lang yung ating sisingilin. At higit sa lahat, sabi ni San Juan sa mga sundalo na huwag kayo humingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng dito o masisiyahan kayo sa inyong sahod. So ang kadalakan ay magsisimula doon sa mga bagay na ginagawa ng tao. Kaya dapat sa ating pamumuhay ay gumawa tayo ng mga mabubuting bagay upang magdulot tayo ng kagalakan sa ating kapwa. Sa panahon ngayon, panahon ng Advento at nalalapit ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon, ay sa ito ang lahat magpasko. Hindi kayo masaya. Isang linggo na lang. Pagkatila na isang linggo na lang ay Pasko na. Nakakaramdam na ba kayo na saya sa inyong mga sarili? Nararamdaman niyo na kayo diwa ng Pasko? Nararamdaman na kayong lamig? Pero yung ang handa sa Pasko ay wala pa. Marami sa akin kasiyahan ay nakabagay doon sa mga material na bagay. Diba, pag mayroon tayo natatanggap sa Pasko ay nakakaroon tayo ng siya. Ay, salamat ay nagpilihan ng Pasko. Pag nakakatanggap tayo ng biyaya ay saya natin. Ay, salamat may grasya. Ngunit sa
pahayag ngayon sa Noah, sabi sa atin ngayon ng Ebanghelyo, hindi ka dapat magdulot ng kalungkutan sa iyong kapwa, sapagkat ang obligasyon ng mga taong binyagan ay magdulot ng kasiyahan sa iba. Kaya nga sabi na sa Noah, yung mga walang damit, kung mayroon kang dalawang damit, ibigay mo yung isa. Para saan? Para mapasaya yung tao. Para magdulot ka ng kadalangan. Pero di ang mga mayroong pagkain. Kung mayroon kang pagkain, yung iba, ibigay mo doon sa iba. Para saan? Para magdulot ka ng kadalangan. Kaya kayong paninigil, sabi ni San Juan, huwag kang magsingil ng sobra. Tama lang. Kasi yung problema, pag yung paninigil ay hindi nakakagawa, sino yung masaya pag inasingil na? Sino yung natutuwa pag dumating na yung bill ng kuryente? Bayarin mo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, maging kakatayo upang magkaroon ng kagalakan. Kaya bilang isang lilikha ng Diyos, ang purpose natin ay magdulot ng kasiyahan sapagkat yun ang silbi natin bilang mga lilikha ng Diyos. Kaya maliwanag ang sinasabi ni San Juan na yung puno na walang mabuting bunga ay puputulin ng Diyos at kinakapon sa apoy. Sapagkat ang purpose natin ay magkaroon ng mga o makakagawa ng mga mabubuting bagay para sa ating kapwa. At yun ang maging daan sa pagpapala ng Diyos at higit sa lahat sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, mayroon bang hindi pa natutuwa sa inyo? Itong basto. Mayroon pa ba kayo kinaiinisan sa bahay? Natuwa ko pa kayo sa inyong mga asawa. Lagi na naman. Kaya pag sinawa natin mabuhay, dapat patuloy tayong magbibigay at magdudulot ng kasiyahan sa ibang tao sapagkat yun ang purpose natin. Ano ba ang dahilan bakit kayo pinanganak? Ano ba ang dahilan bakit nandito ka sa mundo ito? Para magdulot ng kasiyahan sa iba. Kung pinanganak ka, ano yung tulong mo sa iyong magulang? Tuwa, gala, kasiyahan. Ngayon, mga anak, malaki na kayo. Masaya pa ba yung nanay sa inyo? Kristal. Mga anak, masaya pa ba yung nanay sa inyo? O pwede lang magpalit ng anak. Kaya tayo pinanganak upang magbigay ng kasiyahan sa iba. Kaya tayo maging sa putong ito upang ikaramdam ang pag-ibig at kagalakan sa iba. Kayo pa nga nanay, araw-araw na lang na ulam mo. At hindi na mautusan sa bahay. Mga asawa, nagtutulog ko ba kayo ng kasiyahan sa inyong asawa? Puro stress na laang. Puro konsibisyon na laang. Kaya nga kayo pinagtakbo ng Diyos para pasayahin yung isa't isa. Pero yung dalawang stress na lang ito. Masaya pa. Kung pwede lang magpalit ng asawa, ginalitin na. Kaya yun ang purpose magdala ng kagalakan. Mga kapitbahay, nakapaglulunod ko ba kayo ng kapitbahay ng kapitbahay? Okay na, iisa na. Nagbibigay na kung pwede lang yung palit ng kapitbahay. Mga kabarangay, saya pa ba sa inyo ninyong mga kabarangay?
perwisyo na rin yung dala. Kaya mga kapatid, sa muling pagpapahayag ng ating Panginoon, muling pinaalala ni San Juan na mga anak tayo ng Diyos sa pamasangalan ng pagiging binyagan natin. Kaya ito yung dapat na patuloy natin ipaparamdam sa ating pagmamahal. Sapagkat kung tayo ay patuloy na namumuhay na may natutuwa, nagagalak, at naging masaya dahil sa iyo, yun ang isang nilikha ng Diyos na may mabuting nagagawa. Amen. Amen. Kaya muling paalala sa ating Panginoon ay maglulo tayo ng saya, inspirasyon at kagalakan sa ating kapwa sapagkat yun ang tunay na dahilan. Kaya nga sa tatlong espiritu na ipinahayag ngayon ni San Juan ay magbigay tayo. Ano po, magbigay tayo. Hindi lamang puro kabit yung ating isipin. Kaya nga, bahagi ng paalala sa luhan na sinasabi ko, huwag kayong magdaya. Ano lang yung nararapat na para sa ito, yun lang yung kunin, huwag ninyong magdawag kayong magdaya upang walang samaan ng loob. At isa pong bagay, huwag kayong maging madamot. Magbigay kayo, kung kayo ng isang kabit, may isang ka pa, ibigay mo, huwag kang mamuhay sa kadamutan. Sapagkat kung namubuhay ka sa kadamutan, sigurado walang matutuwa sa iyo. Amen. Amen. Maraming tayo sa iyo, mag-iisip sa iyo. Sino matutuwa sa iyo? Kaya hindi yung mga nasa posisyon at kapangyarihan. Huwag kayong mamimili. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakalungkot ng iba dahil kayo ang nasa posisyon. Hindi gumawa kayo ng mga bagay na mabubuti para maging matuwa ang mga tao sa inyong paligid. Bagamat mga kapatid, mahirap magpasaya ng tao. Mahirap gumawa ng mabuti araw-araw. Sapagkat kahit anong gawin mo, may mga tao pa rin talaga hindi natutuwa sa iyo. Amen. Kahit anong bigay mo, mayroon pa rin talaga mga tao may masasabing masama laban sa iyo. At yun ang katotohanan ng buhay. Ngunit sa paalala ng Diyos, gumawa ka lang ng mabuti. Kasi, yun ang tungkulin mo. Huwag kang gumawa ng masama sapagkat ang kahahantungan ng mga taong nagdudulot ng pagdurusa sa iba ay tanging kaparusahan. Kaya, pagsikapan namin na makapagbigay tayo ng kagalakan, makapagbigay tayo ng kasiyahan, lalo higit mismo sa ating mga pamilya, lalo higit sa ating mga mahal sa buhay. Mga anak, lalo higit sa inyong mga magulang, magbigay kayo ng mga bagay at gumawa kayo ng mga bagay na kanilang ikakasaya. At sa buong pamilya, sa asawa, gumawa kayo naman ng mga bagay na ikakatuwa ng inyong mga asawa. At gayon din sa mga magkakapatid, gumawa kayo ng mga bagay na ikakasaya ng inyong kapatid. At gayon din sa mga taong nasa iyong paligid, lalo higit sa lipunan natin. Gumawa tayo ng mga bagay na ikakasaya at ikakatuwa ng mga tao na sa ating paligid. Upang sa gayon, mga kapatid, tayo'y mapapasakot kung maging bahagi ng pagpapalang tanak ng ating Panginoon.
Kaya sa mga bagay na ito, pagsikapan natin na palagi tayong makagawa ng mabuti sa kabila ng mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa ating paligid. Kapag sa hindi mabubuting bagay, sa mga masasamang gawa, dito magsisimula din ang kasamaan. Sa hindi magandang ugnayan, dito din magsisimula ang hindi mga magagandang bagay na mangyayari sa buhay natin. Kaya sa paalala sa atin ng Diyos, palagi tayong gumawa ng mabuti. Sa pangalan naman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya kayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng higit at higit. Sumasampalataya kayo sa Kristo, bundok na naman ng Diyos, nagkala sa mga bago nagsisimula ang panahon. Diyos wala sa Diyos, iwanan buwan sa iwanan. Diyos na totoo, buwan sa Diyos na totoo. Hinihanapin tiniligtas sa Panginoon ng Ama. Sa pamagitan niya ay naligtaan ang lahat. Para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buwan sa langit. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng pare-pareho ng tao. Ipinako sa puso ng banal sa ating noong panahon ni Poncio Pilato, nagpapasakit ng matay ay inibig, at biglang buhay sa itong araw sa tuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at palubag sa kanyang Ama, at muli pinarating ng maluwalhati upang bukuhan ng mabuhay ang mga patay at ang kahiyang ay walang hanggan. Sumasampalataya kayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagpitay ng buhay, nagbubuhat sa Ama, sinasapat siya at maluwalhati kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, nananalig tayo sa banal na Katolik at Apostolika, niniwala tayo sa isang Pilihan sa pagbabago ng mga kasalanan, at itinay natin ang bulilo kabunayan ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. magsiluhod po ang lahat para sa pagpapalala. Sa pangaral ng Juan Bautista, napagtanto natin na lubhang kailangan ng pagbabalik loob sa kabila ng ating kahinaan. Humiling tayong lahat ng kanyang tulong upang maisapuso ang wagas na pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Ulitin po natin. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa simbahang panlahat sa Obispo Maximo at iba pang mga pinuno nito, nawa, matagumpay nilang may taguyod sa ating panahon ang bisyon ni Juan na kaya ng mga tao para sa magbalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga nagutuksong maghanap ng kaligayahan ng malayo sa Panginoon, nawa, alalahanin nila na sa pagtupad lamang ng kalooban ng Diyos ang kagalang at kaliyaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway tumitig sila ng matatag at hindi panghinaan ng loob. Natatatag ng pagpapala ng Diyos ang mga panalangin at suporta ng lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga nasa pigit ng kamatayan, naway maging handa silang harapin ang banal na hukom nang may tapat na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at mapagpakumbab ang pagtitiwala sa kanyang awa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa ating pagsalubong sa taon ng Jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling na buhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Sa
Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa third sa Dimas sponsor, sa pagdiriwan ng diriwang ng kanilang kaarawan na sina Maribig Gabonilas, Reverend Perlas, Gregory Ansares, Wensiel M. Sales, Natividad Timora, Ednalyn Recto, Wolves Dugal, John Allen Ricanya, Rolando Manalo Jr., Rowena Recibe, and Michael Candelaria. At sa kongregasyong ito, tinggilan ng kapinawan nila ang iyong banal na salita, nang may kababaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Diyos ng liwanag, tulad mo ang aming asal ay maging laging panisunod sa Ebanghelyo ng buhay. Namin ipinahayag at pagpapatotoo kay Jesus, na siyang kupa ng aming kagalakan at siyang nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Amen. Mga kapatid ay katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu tayo na pinag-isang katuwanan tayo ibigay. Panalangin natin ang makakaisa ng tulong ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay ginawang suwelyo. At sumayin. Pagpatihan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. O kagalakan, ihandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at tumaroon sa kanyang araw. May suko po ang lahat at ating handa ang sarili para sa pag-aaral.